Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Regal Oleva. Title, Saldico is arrested in Prague. Pero huwag nating kalimutan, walang extradition treaty ang Pilipinas at Czech Republic. Ibig sabihin, walang automatic na ibalik nyo na siya. Yon. So, ang sinasabi niya nito na mahirap alanganin, hindi sigurado na maibabalik si Saldico dito sa Pilipinas. At dito papasok ang duda. Because that gap, the absence of an extradition treaty can be used, number 1, used to delay, number 2, used to stall, 3, used to keep him exactly where he is habang umiinit ang ibang issue dito sa loob ng bansa. I am sure, takot ang iba na ma-overshadowed ang impeachment proceedings at maibalik sa flood control scandal. So sinasabi niya, sa pagkakaintindi ko lang, baka diversionary tactic na naman ito. Ang punto ko dito is one side pa lang ang nagsalita, administration pa lang, nahuli si Saldico sa Czech Republic. Hindi ako kaagad-agad naniwala dyan. Dapat merong announcement either sa Czech Republic, sa gobyerno nila, confirming na naaresto nila si Saldico. Pag kinonfirm nila, yun, maniwala na ako. Habang wala pang announcement ang Czech Republic, medyo question mark. Or, confirmation sa kampo ni Saldico, abogado niya. Meron siyang abogado dito, si Attorney Rondain ba yun? Pwedeng magsilita yun. Sana sa lalong madaling panahon magsalita. Something like, I'm sorry. As of now, wala akong balita. Ang aking kliyente hindi nagtawag sa akin. Hindi sigurado, hindi kumpirmado na naaresto siya. Pwede niyang sabihin ng ganon. Or, pwede sabihin, yes, tinawagan ako ng aking kliyente at nandun nga siya sa the Prague, Czech, at ganito ang sitwasyon. So, I just don't know bakit basta may pronouncement ang administrasyong ito. Lalo na ang Pangulo mismo ang nag-post sa kanyang official Facebook page. Alanganin ako kagad. Kasi ganyan ang style niya kung may nangyari na sa tingin niya mapupunta sa kanya sa credit, magre-report ka agad yan. Kagaya nung rollback ng 20 pesos per liter ng diesel. Ako, in-announce niya kaagad. O, ganito. Ang bilis niyang mag-report na to me, hindi trabaho ng presidente ang taga-report. Nagtataka lang ako bakit masyado siyang mabilis mag-report kung may ganong positive na development sa bansa. Mababa yung kanyang ng pagka-presidente. Kung tawag namin yan, tactical level siya. Kasi may tactical, may operational, may strategic level. Dapat ang presidente strategic yung kanyang sinasabi. Ang kanya lang mga detalyeng So, kung totoo yung sinasabi ni Secretary Junvic Rimulya na may Portuguese passport si Saldico, baka kasi walang documentation baka may konting aberya lang yung kanyang passport. Baka pwede pang ayusin ng, alam mo na, mapera si Saldico.
Pwede niyang, kaya hindi ako masyadong optimistic na sa lalong madaling panahon ay makabalik na sa Pilipinas. Lalo na ngayon na nalaman ko na walang extradition treaty ang Pilipinas at ang Czech Republic. Maalala ko sa Pilipinas, I don't know anong year noon, sino bang presidente noon? Merong Mark Jimenez. Galing US, nandito sa Pilipinas, pinapa-extradite ng US government si Mark Jimenez pabalik sa US. May extradition treaty ang US at ang Pilipinas. It took several years, 2 or 3 years, bago nadala sa US yung si Mark Jimenez. Jimenez ba yan? I'm sorry basta Mark. Nagboluntaryo na lang ata itong si Mark Jimenez na, sige na lang, punta na ako sa US. Kaya yung proceedings, hindi pa natapos. It will take a long time. Baka by that time, baka ang presidente, si BP Sara na. Kaya, wag tayong masyadong, ako, personally gustong gusto ko na sanang maibalik nila si Saldico dito sa Pilipinas para mapanagot na siya sa kanyang kasalanan. I-allege lang natin kasi hindi pa naman siya convicted. Para harapin niya ang kaso niya. Para magdusa na siya kasi non-bailable Kagaya ni ex-Senator Revilla, yun, nakakulong na. Sino ito? Yung kontraktor, si Sara Diskaya, nakakulong na. So, pangatlo siya, kung matuloy ito, siya na ang pinakamalaking isda na makukulong. So, gusto ko makabalik kaagad. Kailang with this information na wala palang extradition treaty, it will take a long time. O baka diversionary tactic lang ito. Huwag tayong masyadong padadala. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang balay sa natagaan na mo yero. So dagko na gid kaayo ang mga boslot sa iyang atop. So makita gid nato nga ulanan na gyud ni kung magulan. So muna ni ang itsura sa ilang kahimtang tungod kay sigig kaulanan. O muna ni ang yero nga among gihatag nga iatop karon. Karon humanagid sa pagkatop. So nindot na gyud nga tan-awon. Salamat kay sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin ug sa mga tawo nga gihatagan niya tahas para makahatag gid ni sa mo di na gid mi maulanan. Salamat gid kay sa tanan. Salamat pod kaayo. Si 14 years na ni among balay ay pagid na pulihan og atop. Salamat gid kaayo. Dako gid kay among pasalamat. Salamat kaayo.